Ano po ang mga hakbang na dapat pag-ibayuhin ng bansa para sa tuloy-tuloy na pagganda ng sitwasyon natin sa laban kontra COVID-19? Makakausap natin ngayon si National Task Force Against COVID-19 Advisor Doc Ted Herbosa. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga, Yusek Rocky, at magandang umaga sa mga nanonood sa Laging Handa. Ako, nakikita ko medyo abalang-abala po yata kayo yung mobile. Ano po, Doc? Sa kabuuan, Opo, nanggaling kami sa airport at sumalubong kami sa 2.9 million doses of Moderna at 690,000 doses ng AstraZeneca na binili ng mga LGU. Opo, Doc Ted, sa kabuuan, nasa ilang porsyento na po mula sa unang target na 70% na herd immunity ng bansa ang bakunado na? Tingin niyo po ba yung mga naging factors kung bakit hindi po natin ma-attain itong herd immunity ngayong taon? Well, ang herd immunity actually na-attain na natin sa specific areas na tinarget natin, yung focus areas natin, yung NCR plus 8. So sapagkat doon sa NCR, nakalampas na tayo ng 90% na fully vaccinated at over 100% yung at least one dose. So naabot natin yung tinatawag naming herd immunity threshold. At mukhang pag sinubaybayan mo yung numero ng kaso na dinidescribe mo sa unang mong report, hindi naman tumataas talaga ang mga bagong kaso ng COVID. So ito ay isang patunay na most likely doon sa focus areas ay na-attain na natin yung herd immunity threshold. Naabot natin yung numero na gusto nating makuha, which was raised from 70% to 90%. However, marami pa tayong ibang lugar na nasa 40% pa lang. In fact, ang national average ng fully vaccinated ay nasa 42% at ang at least one dose ay nasa 74%. So if you ask me, konti na lang, konting-konti na lang, and this December 15, 16, 17, uulitin natin yung part 2 ng Bayanihan Bakunahan para makadagdag tayo ng additional 7 million pa na mga Pilipino na mababakunahan. So nakikita niyo po, Doc Ted, na posible by first o second quarter next year ay talagang ito po na maabot na natin itong herd immunity? Actually nga, sabi ko nga, yung herd immunity naabot na natin sa mga specific areas like dito sa NCR at sa mga iba pang lugar na hindi tumataas. Yung ating 300 cases a day, parang 100 na lang ang nagiging bagong kaso dito sa NCR at maraming ospital, sabi nga ni Yusek Bombega, ay marami na zero ang new COVID cases nila. So if you ask me, technically nangyayari na yan kasi tumaas na yung mobility natin pero walang bagong new cases na dumadating. So ang threat na lang sa atin ay yung Omicron. At dito mga ngailangan, makumpleto talaga yung 2 doses ng kababayan natin. At yung mga naunang nabakunahan June or earlier, mabigay yung kanilang booster doses. So para protektado tayo in case makapasok si Omicron variant. Pero Doc, Ted, sa tingin ninyo itong number of vaccinated Filipinos ngayon ay talagang malaki-laki na rin para protektahan tayo sa mga posible pang mutation ng virus, gaya po na nabanggit nyo ng Omicron? Yes, that's correct, no? Because ang report ng WHO, because we have vaccinated many people, ay nagiging mild yung symptoms ng Omicron at walang masyadong na-hospitalize. So yan yung nakita nila doon sa ibang lugar sa South Africa, and mukhang yan ang explanation din ng World Health Organization na it seems to be milder than Delta. So as of now, wala pa tayong na-detect. Yung ating Philippine Genome Center, hinahabol yung mga galing sa South Africa at iba pang bansa at nirarun nila yung tinatawag na full genome sequencing, and wala pa silang na-identify na Omicron variant sa Pilipinas. Opo, Doc Ted, hingi na rin po kami ng bagong development tungkol naman sa pag-aaral ng Omicron variant. Ano po itong sinasabing bagong naitatalang sister lineage ng Omicron? Totoo po bang mas mahirap na itong ma-detect? Well, yan na. Sa dami nung tinatawag na mutations doon sa mRNA nung Omicron or nung SARS-CoV-2 virus, nakita nila na parang may partner or sister virus na ganun karami din yung mutation. Over 50 mutations kasi. Napakarami nun. So, pwede talagang magkaroon ng problems with the PCR and with the vaccines. However, ang stand ng WHO ay, as of now, our PCR test is still effective against the Omicron, and our vaccines all continue to work for
against Omicron. Opo. Pagdating nga po dun sa bilis ng pagtaas ng COVID cases sa mga bansa nga nakapagtala po ng Omicron, ano po yung naging observation ng ating mga eksperto? Well, highly transmissible, no? Yung South Africa, nakatala sila nung 2 weeks ago, sila ay nandoon sa 22%, parang yung test positivity rate natin. In a period of 2 weeks, nagdodoble ang kanilang mga kaso ng Omicron every day. And today, parang nasa 25% test positivity rate na sila. So, 1 in 4 cases nagda-test positive. So, sabi nila, napaka-transmissible talaga. At pag yan ay pumasok dito, malamang ganyan din ang magiging behavior. Hopefully, yung ating bakuna, mapoprotektahan tayo para hindi na tayo ma-hospital. Opo. Pero Doc, nasabi mo, base nga sa ilang pag-aaral, mukhang mild lang po ang epekto nito. Ibig sabihin, pwede po bang masabi natin na hindi tayo dapat masyadong mabahala sa posibleng epekto nito sa bansa once may makapasok pong kaso na wag naman po sana sa ating bansa? Ako ay cautious pa rin, no? Even at sinasabi nilang mild yan dun sa mga bata at walang comorbidity. Pero pag sinabi mo Omicron or COVID-19 na sakit at ang natamaan ay may edad, senior citizen, o kaya yung may comorbidity or immunocompromised, pwede pa rin silang mamatay. So, hindi naman talaga zero. So, kailangan pa rin cautious tayo at making sure na hindi kumalat ang Omicron dito. Opo. Doc Ted, meron lang po yung ating tanong mula sa ating mga kasamahan sa media. Tanong po ni Vivian Gulia ng ABS-CBN, what is the extent of protection existing vaccines provide against Omicron? Pfizer Biotech recently released lab test results that show the Omicron partly evades protection offered by 2 doses of its COVID vaccine, while 3 doses appeared effective against Omicron. Is the government daw po considering shortening the period between the second and third dose, like in the UK, which allowed the booster shots only after 3 months from completion of primary series? So yung ganitong mga datos, we have to look at the scientific data. If they are published in peer-reviewed journal, ibig sabihin nun, maganda yung conclusion nila. At meron tayong vaccine expert panel led by Professor Nina Gloriani na siyang nag-aanalisa ng mga findings all over the world. So kung isa yan sa findings nila na gawing earlier, baka i-recommenda yan sapagkat marami naman tayong mga vaccines. Pero sapat muna ang sinasabi din ng Pfizer, sapat yung fully vaccinated na tao, and of course there will be breakthrough infections, pero sapat muna yung tamang dose na binibigay ng ating mga iba't ibang klaseng bakuna. Opo. Sunod pong tanong ni Vivian Gulia, also amid growing concern over the Omicron variant's ability to overcome immunity conferred by 2 shots, the US FDA has expanded the authorization of Pfizer Biotech COVID booster shot to include 16 and 70 years olds. Is this also being considered in the Philippines? Well, yung modification of the EUA is dependent on the application na ipa-file ng Pfizer sa ating Philippine FDA. So kung yan ay naaprubahan sa FDA ng Amerika, malamang most likely madaling maaprubahan din yan ng Philippine FDA sapagkat pinipresent nila yung scientific data kung bakit pwede yung ganyang klaseng third dose sa ating mga kabataan. Opo. Doktor, pero gaano naman po tayo kahanda laban dito sa bagong Omicron variant? Confident po ba tayong hindi magiging malala ang posibleng maging impact nito sa ating healthcare system? Magandang tanong yan, Yusek Rocky. Talagang dapat tayo habang nasa trough o yung mababang numero ng kaso, paigtingin natin yung pagbabakuna. In fact, nagpapasalamat ako kay Omicron kasi maraming natakot sa kanya. At kaya yung huli nating National Vaccination Day na na-commit natin, na-attain natin yung 9.9 million doses sa 5 araw. Nag-extend kasi yung ibang LGU. So this time, sa December 15, 16, 17, I hope magpabakuna pa rin yung mga naguhunos dili, yung mga nag-hesitate pa. Sapagkat yan lang ang additional protection na magagawa natin against the pagpasok ng Omicron variant. Opo. Doktor, mula dito sa pagiging kulelat daw ng bansa sa Nikkei Global Recovery Index itong Oktubre, umakyat na po tayo sa 57th place. Gaano po kahalaga itong improvement na ito
para sa ating laban kontra COVID-19. Ano pa po yung mga dapat pang gawin para po ma-maintain o ma-improve pa natin itong ating ranking? Well, natutuwa kami dyan sa Nikkei rankings, no? Because we moved up from 103 to rank 57, at ang nagpataas daw sa atin ay yung ating infection control or COVID control. So yung ating mga measures na ginawa, yung ating mga alert level system, yung contact tracing, yung ating vaccination program na napabilis natin kahit hindi tayo vaccine manufacturing country. All of this contributed para tumaas yung ating ranking. At ang laki ng jump natin, 46 places, 46 other countries ang tinalunan natin. So napakagaling at congratulations sa lahat ng mga tumulong para ma-attain natin to. Opo. Doc Ted, tingin niyo po ba ay kung dapat na daw po maibaba sa alert level 1 itong mga lugar na nakapagtatala po ng 0 cases, o sa ngayon itong alert level 2 na lang po yung pwedeng maituring muna na pinakamainam hanggat may banta ng bagong variant? Well, I know yung mga economic cluster gusto nilang mag-alert level 1 para dumami ang oportunidad para sa ekonomiya, pero kaming mga doktor, united kami na mas maganda i-maintain na sa alert level 2 kasi pag umikot ka naman, makikita mo yung alert level 2 parang alert level 1 eh. Wala nang halos bawal. So natatakot kami na baka umakyat ulit. So I would rather, I think i-announce today yan kasi kahapon meeting ng IATF kung ano ang next alert level natin after December 15. So maghintay kayo sa noontime announcement kung ano ang naging desisyon ng ating IATF. Okay. Dr. Ted, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon at impormasyon. Dr. Ted Herbosa mula po sa National Task Force Against COVID-19. Ingat din po kayo, Doc. Ingat ka din, Yusek Rocky. Thank you very much and Merry Christmas, everyone.